Naghain ng panukalang batas si Congressman Pulong Duterte para sa lahat ng taong gobyerno na mag-undergo ng hair follicle test. At ang sabi nga niya, ito ay para masiguro na mga taong naglilingkod sa gobyerno ay walang impluensya ng pinagbabawal ng gamot. Siguro naman alam niyo naman kung bakit hinain 'yan. Unang-una, masama talaga epekto ng pinagbabawal na gamot lalo na ng cocaine 'no. Ang epekto niyan, pagkapraning, anxiety at saka yung kawalan sa tamang pag-iisip. Siyempre importante na mga taong gobyerno ay nasa tamang pag-iisip dahil ang mga desisyon na kanilang ginagawa, tungkol sa pagkamatay ng mga kasundalihang Pilipinas sa isang giyera na hindi naman natin mapapanalo, yung laban sa kagutuman 'no, pagkakaroon ng mas marami pang trabaho at yung pagtataas ng sweldo ng taong bayan. Sikmura pa rin ang importante at kapag ikaw ay nasa droga, talagang hindi ka po puwedeng gumawa ng desisyon para maibsan ang kahirapan at kagutuman ng mga Pilipino. Kaya kinakailangan mag-drug test ang lahat ng ating mga kababayan. Pero may mga ilang mga kongresista nagsabi unconstitutional daw 'yan. Mali. Naku, tagal ko po nagturo ng constitutional law at ng international law. Ang sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional ang drug test para sa mga kandidato sa eleksyon. Bakit? Nakasaad kasi sa saligang batas na hindi po pwedeng dagdagan ang kwalifikasyon para kumandidato. Kinakailangan yung pagka-Pilipino, yung residency, at yung edad. Yun lamang. Pag dinagdagan mo, yan ay labag sa saligang batas. Now, pero marami pong mga kaso rin sa Pilipinas at sa Amerika na nagsasabi na yung drug test para sa empleyo ng gobyerno, yung mga drug test para sa empleyado ng mga pribadong mga opisina, at drug test para sa eskwelahan ay hindi labag sa saligang batas. Kasi ang ginagawa ng Korte Suprema, binabalanse niya yung interes ng publiko na maprotektahan ang integridad ng workplace at masiguro na walang impluensya na pinagbabawang droga ang mga nagtatrabaho sa gobyerno at sa mga pribadong mga opisina at saka yung karapatan ng mamamayan sa privacy. At syempre, mas mananaig yung interes ng lipunan mismo at ng mga opisina na masigurado na walang bangag sa kanilang hanay. Dahil kapag bangag, hindi magagawa ng tama ang trabaho, makakasira pa, makakalala pa. Dahil kapag ikaw ay bangag, hindi ka makakagawa ng solusyon, ikaw ay magiging kabahagi ng problema. Kung ang mga WES, rini-require ngayon ng kanilang Korte Suprema na magpa-drug test, bakit hindi dapat magpa-drug test ang mga opisyalis sa ehekutibo at sa lehislatura? O nga pala, dahil independyente rin ng lehislatura, kinakailangan yung Senate President at saka yung House Speaker ang magsabi, lahat tayong congressman, lahat ng senador at mga empleyado natin, dapat magpa-hair follicle test tayo. At pagdating naman sa ehekutibo, siyempre, ang presidente ang dapat manguna. Mag-hair follicle test tayo dahil napakasama ng impluensya ng pinagbabawal at droga sa pag-iisip, lalo na ng mga gumagawa ng desisyon sa ehekutibo na dapat masiguro na hindi sila bangag. At ang tanging paraan dyan ay sa hair follicle test. Sinabi ko rin ngayong araw na dahil si Congressman Pulong Duterte ang namuno sa ganyang panukalang batas, kinakailangan magsilbing ehemplo ang magkakapatid na Duterte na lahat po ay nanunungkulan sa gobyerno. Si VP Sara, si Congressman Pulong at si Mayor Baste. Kayo po ang manguna dahil kayo po ang humingi na dapat lahat ng taong gobyerno ay magpa-hair follicle test, manguna po kayo. Lead by example. Dahil ang importante naman po, wala kayong tinatago, wala dapat kayong dahilan para hindi magpa-hair follicle test. Panahon na po na ang gobyerno, magpakita na tayo ng tamang ehemplo. Kung talagang may pakinabang ang hair follicle test at dahil delikado talaga ang mga bangag sa posisyon na sensitibo sa gobyerno, simulan natin sa mga sarili. Kumbaga, bago ka mambato, siguraduhin mong malinis ang iyong pisngi. At kaya nga po, hinihimo ko si Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, and Mayor Baste Duterte, sige na po, magpa-drug test na kayo. Ako rin po, bagamat wala akong posisyon sa ating gobyerno, ako naman po ay abogado, isang officer of the court. So magpapa-drug test din po ako. Hair follicle test na mapakita na wala po akong bisyo na pinagbabawal na droga. Bakit tatanggi ang taong walang
tinatago. Ang ating presidente, ang dami nang nanawagan na magpa-hair follicle test. 'Di ba? Eh, nung eleksyon naman kasi, nung binabato siya na siya'y drug user, nagpa-urine test. Ang problema sa urine test, eh, oras lamang pwedeng mawala na sa iyong urine. Pero itong hair follicle test, ang paniwala ko, eh, at least 3 buwan, eh, magkakaroon yan ng trace sa iyong hair follicle kung ikaw ay kumuha ng cocaine. So kung talagang gusto ng pasinungalingan ng presidente yan at pikam-pika na siya sa mga binabato sa kanya na siya ay drug user, hair follicle test na, Mr. President. At hindi po kayo mag-iisa. Sasamahan kayo ni Vice President Sara, sasamahan kayo ni Congressman Pulong Duterte, at sasamahan kayo ni Mayor Baste. At siyempre, sana lahat ng taong gobyerno, lahat ng senador, lahat ng kongresista, lahat ng mga empleyado sa gobyerno, magpa-hair follicle test na tayo. Dahil talaga namang kung ang hudikatura ay ginagawang requirement yan sa mga WES, bakit hindi naman sa mga ibang empleyado ng gobyerno na kasing sensitibo rin ang kanilang mga katungkulan? Congressman, Senator, Cabinet Secretaries, USEC, Assistant Secretaries, Directors, tingin ko lahat yan dapat magpa-hair follicle test. Dahil talagang wala pong matinong desisyong gagawin ang tao na nalululong sa pinagbabawal na gamot, lalong-lalo na dun sa cocaine at lalong-lalo na rin dun sa shabu. Kaya nga po, hinihimok ko po ang magkakapatid na Duterte, ang lahat ng opisyales, at siyempre PBBM bilang ama ng bayan, dapat ikaw po ang manguna. Dahil ikaw ang pinakamataas, 'pag ikaw po'y nanguna, lahat ng kawani ng gobyerno ay susunod. At ang gusto lang naman natin, masiguro talaga na walang bangag sa gobyerno na gagawa ng maling desisyon na hindi makakabuti sa ating mga kababayan. Hair follicle test now sa lahat ng kawani ng gobyerno, simulan ng mga Duterte nang mapakita na they are leading by way of example.